maging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga karagdagang kaalaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Isang oras na discussion tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Ito po ang programang Lunas Saturday Edition sa DZRH at RHTV. Makakasama po Ellen Ibensal, and this evening sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang internist at diabetologist na nagtapos sa UST College of Medicine. Siya rin po ay consultant sa De Los Santos Medical Center. I-welcome po natin none other than Dr. Limuel Tocayaw. Good evening, Doc. Happy weekend. Hi, good evening, Eli. Happy weekend. At magandang gabi rin po sa ating mga regular listeners at sumusubaybay sa Lunas tuwing Sabado ng gabi, no? Tuwing sa iba't ibang platform, online, TV, and radio. Yes, ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan naman natin vital role of lifestyle modification in prevention and treatment of diabetes. Diabetic patient, or sinasabi natin kailangan nilang i-impart sa kanilang daily routine. Alam mo, Eli, ang diabetes kasi is a chronic problem, no, that needs a long-term solution, hindi yung short-term solution. At we have to utilize all available method of controlling, preventing, and treating diabetes. Hindi lang, we just don't rely on medications kasi most of the time we fail to recognize the vital role of lifestyle modification. And this is exemplified by people who don't observe healthy diet, eating healthy diet, healthy food. Yes. They become sedentary, don't have any physical activity at all. And also, they adopt a unhealthy lifestyle. Like, iba pa nga nanigarilyo, iba malakas uminom, iba hindi tutulog, nagpupuyat. And these are often the culprit, no? Kung bakit nagkakaroon ng hindi nakokontrol ang blood sugar despite the medications, kahit na may insulin na nga, no? And they develop complications. Oo. Kaya, kumbaga, Doc, kung ano yung sanhi, siya rin yung maaring reason kung paano ka matutulungan na makontrol yung ating blood sugar level, ano? Yes, oo. Alam mo, diabetes kasi, especially type 2, is a lifestyle disease. Unlike type 1, we already recognize that it's a insulin deficiency or lack of insulin. That's why all type 1 needs insulin for treatment. Oo. Madalas na... Type 2 combination Oo. It's a combination of a lot of several factors. Madalas nga, Doc, 'di ba, na ang pagtaas ng kanilang blood sugar level ay itinuturing or
sinasabi nating cause ng dahil sa kinain nila, ininom nila na matatamis, at gayon nga rin po na lack of exercise. So, meaning to say, ito rin yung mga lifestyle modification na kailangan nilang gawin, Doc, para nga po makontrol yung kanilang blood sugar level. Yes, talagang mahalaga na pag-ukulan ng sapat na panahon at atensyon, pagkat hindi porke meron ka ng gamot, enough na yun, no? Kasi if you're using only drugs without changing your lifestyle, you're bound to fail. No? Kadalasan, maraming mga pasyente na, lalo na yung mga may kaya, just because they have insulin and they can afford to buy expensive medicine, and yet they're not able to prevent complications among their diabetic patients, among these diabetic patients who are not adopting healthy lifestyle. Ito bang pag-adapt ng ating healthy lifestyle, Doc, dapat gawin kapag once na na-diagnose ka na na diabetic? Mapa type 1 man yan o type 2? Actually, Eli, before ka naging diabetic, dapat adapt mo na yan eh. Kasi in most of the studies, sa mga pre-diabetic patient, yung wala pang diabetes, pero medyo nandun na sila sa tinatawag na insulin resistance. Oo. Medyo nagtataas na konti ang kanilang blood sugar, pero not yet diabetic na masabi ko, kasi hindi pa naman maabot ang kanilang number or target number sa 126. Doon pa lang nagsisimula ka na mag-lifestyle change, kasi sa pag-aaral ng mga expert, about 60% if they adopt a healthy lifestyle, through diet, exercise, weight loss, about 60% sure yun, hindi mag-progress into full-blown diabetes. Whereas, kinumpare nila sa gamot lang, gumamit ng gamot. Pero metformin, hindi man lang umabot ng mga 30% ng efficacy, na naka-achieve ng yung tawag natin to prevent the progression of pre-diabetes to full-blown diabetes. So, ganun din sa pag-diabetic ka na, kung gamot lang, malamang 30% din lang ma-achieve. In fact, yung mga lumalabas ng ang pag-uminom ka ng gamot is lowers your HbA1c by only 0.5 to 1, the most 1.5%. Ibig sabihin, sorry, Doc? Pag nag-insulin combination, higher, but then you have to face the reality that when you're on insulin therapy, you have to ibang natawag namin mga side effect. Not necessarily side effect, kundi ang epekto noon, pwede kang mag-gain ng weight, pwedeng mag-develop ka ng hypoglycemia, pwedeng magkaroon ka ng interaction with other medications that you are using. So, yun ang pinaka most likely consequences. Yes. Ang re-recommend natin, Doc, ng lifestyle modification o lifestyle change ay ibinibigay ba una, Doc, para sabihin natin bago sila maresetahan ng gamot, para masabi natin na hindi mo pa naman talaga kinakailangan ng maintenance medicine, baka kayanin pa ng pag-lifestyle change? Actually, sa mga guidelines, across all stages of diabetes, kung let's say pan-diagnosis or ang blood sugar mo HbA1c mo is less than 7, hindi pa, or even 8, hindi pa umabot ng 9. Kahit na umabot ng 9, you still have
to adopt healthy lifestyle. Nandun yun. Oo. Still the number one consideration before you with metformin or without metformin. Okay, gaano nga po ba ka-consistent dapat na magkaroon ng healthy lifestyle, Doc, ano? Kasi alam naman natin, hindi natin maiiwasan. May mga pagkakataon, tatama rin talaga tayo. So, yan po ang ating pag-uusapan dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. At ang programang ito ay hatid nga rin po sa atin ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C, mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas.
Nagbabalik po second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Luna sa DZRH at RH-TV. Kapartner pa nga rin po natin ang Nature C. Good news dahil ang Nature C ay available na rin sa Shopee at Lazada. Kung ano naman po ang health benefits nito, yan rin naman po ang ating tatalakayin maya-maya. Balikan rin lamang po muna natin, Doc, yung ating discussion na vital role of lifestyle modification in prevention and treatment of diabetes. Kung kanina, Doc, naiwan nga po natin katanungan kung gaano nga po baka consistent dapat the lifestyle, ano? Kasi, 'di ba, as much as possible, 5 times a week yung exercise or yung physical activity, 30 minutes a day. Pero may mga pagkakataon na hindi tayo makakaiwas sa hectic schedule, 'di ba? May mga trabaho o di man kaya makakaligtaan, kakatamaran. So, gaano, Doc, na kailangan nating i-apply na magkaroon ng oras para magpapawis, gumalaw-galaw? Alam mo, Eli, tama, totoo talaga yung mga binabanggit mo. Napakahirap undertake ng exercise. Especially elderly na medyo nandyan na yung mga limitations, no? Payuma, nananakit ng mga joints. Correct. No? At saka medyo madali na mapagod, madali nang hingalin, at lalo na yung nag-gain ng weight. Kaya nga, pilitin mo talaga, you have to motivate yourself. Kung pa bang humaba ang buhay mo, gusto mo bang madagdagan ang buhay mo ng with quality of life, no, na mag-enjoy ka pa, kailangan malakas ang motivation mo. Yung nga lang paghihinto ng sigarilyo, napakahirap unless na you're well motivated or back is against the wall. Kadalasan yan, huminto pag nasabi, ay, may para na yung puso mo, kaya pwede ka nang atakin, nagkaroon ka ng heart attack o stroke. Palibasa, hindi na kalahati ng katawan, hindi na magagalaw or lakas or na heart attack. Napipilitan tumigil ng sigarilyo. So, kaya meron bronchogenic CA o lung cancer. Ganun. The problem is, pag lung cancer, progressive disease. So, napaka-importante na motivation. Kasi alam mo, kaya sinasabi ko motivation kasi alam mo yung complication sa diabetes starts kahit na pre-diabetic ka pa lang, no? Especially cardiovascular complications. More so if you're same time hypertensive and dyslipidemic, mataas bad cholesterol, mataas ang blood pressure, nagsisimula ka agad yan. Insulin resistance ka pala, pre-diabetic, nagsisimula na yung cardiovascular complications. In other words, may nagsisimula na yung atherosclerosis, yung dami ng ugat, and then it progresses throughout period na insulin resistance. Kaya simulan pa lang doon, hindi yung sisimulan mo pag umpisa ako ng exercise, papayat, pag diabetic na ako. Too late. Correct. Too late. So, umpisahan mo pa lang once you are diagnosed with insulin resistant or metabolic syndrome. Metabolic syndrome, ito yung overweight or obese, hypertensive, mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure, ang blood sugar mo medyo tumataas-taas, totally tumataas. At saka may mga may mga fatty liver, yan. Ayun na ngayon ang mga uso. Fatty liver, masama na yan sa mga metabolic syndrome, hyperuricemia. Hiling natin sa taba at mga tinatawag nating lamang loob. No? Yes. Panin, pulutan, chicharon, mga Pinoy ganyan, mahilig.
Oo. Pero kulang sa exercise, sa physical activity, Dok, hindi naman kinakailangan na magkaroon ng muscle talaga, di ba? Na magka-abs sa ating tama, no? Hindi naman kinakailangan na magkaroon ng biceps, triceps, at magkaroon ng abs. Yung mga klaseng exercise, yung maire-recommend natin para sa kanila, na gagawa nila sa araw-araw nilang pamumuhay, or sabihin natin ma-apply nila kahit nasa bahay sila, 'di ba? Na hindi na kinakailangan pang pumunta sa mga gym. Depende yan, Eliza, individualize yan. May mga tao na mahilig sa aerobic. So, they go to, jogging, brisk walking, or may mga, yung pagbata ka, you do sports, no? Basketball, biking, volleyball, other aerobic sports. The best, siyempre, is aerobic exercise without using too much weight. No? Although, nire-recommend din nila yung passive resistance training with konting weights para naman na yung mga muscle natin hindi lumiliit, no? Para lumaki-laki, no? At mag-improve ang insulin resistance. Pero sa exercise, so individualize yun. Ano ang hilig mo? Doon ka. Pero kung medyo elderly ka na, huwag na yung masadong strenuous. Oo. Baka ma-stress ka lang lalo, no, Doc? Ma-stress rin yung muscle ninyo. Oo, ma-over-exercise ka, ma-stress ka. Marami nga dyan na they go join the marathon only to find out, only to collapse. Finish line. No? Meron nangyayari ganyan, naglalaro ng tennis o badminton, collapse na lang. Kasi it's not appropriate for them to do that strenuous exercise. May certain, okay lang kung maganda pang cardiovascular, mo. No? Kaya importante yan yung, clearance ka muna kung pwede ba ako sa ganitong klaseng strenuous. Yes. Kung ano yung magiging capacity mo, Doc, Oo. Yung mga, mga medyo may edad, kailangan hinay-hinay lang. Exercise around, no? Wala pang gastos. Correct, tama. Anyway, Doc, marami rin naman sa atin, lalong-lalo na sa elderly, 'di ba, hindi na nga rin po ganun ka-engage sa mga physical activity like running, biking, 'di ba? Or di naman kaya weightlifting. Pero alam mo naman, Doc, dito sa Pilipinas, masisipag tayo. Kaya nandyan yung naglalaba, nagwawalis. Yan po ba ay maituturing natin, Doc, na physical activity para makatulong sa pagbaba ng kanilang blood sugar level? Yes, Eli, physical activity yan na maaari natin sabihin pwedeng i-adapt ng mga kalalakihan. No? Kung mahilig ka talaga maglaba, makalansa, punot ng sahig. Yes. Magigib ng tubig, gano'n. Or maglampaso, Doc, no? Kasi parang wala na halos nagbubunot. Puro mga Ganon. tiles na yung sahig. Okay lang yun, Ella. Kailangan talaga galaw-galaw. Sabi mo nga, galaw-galaw para hindi agang pumanaw. Correct. So yan nga po, lifestyle modification sa exercise pa lang tayo, Doc. Malaki nga po ang maitutulong nito sa pagkontrol ng kanilang blood sugar level at gayon na nga rin po sa pag-maintain ng kanilang timbang. Alamin pa nga natin, Doc, sa pagkain, ano nga ba yung mga dapat nilang iwasan, dapat nilang lalong kainin, para nga po mas mapahaba pa yung kanilang buhay. Tatalakayin po natin yan maya-maya sa ating pagbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Third part po ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid pa nga rin po sa atin ng Nature C. Ang Nature C ay may sangkap na calcium ascorbate, zinc, glycine max, at higit sa lahat, moringa o malunggay. Nature C,
mabibili online sa Lazada at Shopee, pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! Mahalagang paalala nga rin po, ang Nature C ay hindi gamot at hindi maaaring gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Usapang vital role of lifestyle modification in prevention and treatment of diabetes ang topic natin tonight. Doc, balikan natin yung mga pagkain na dapat nilang iwasan, mga dapat nilang kainin pa lalong-lalo na, Doc, sa mga nadadiagnose na diabetic. Madalas tinatanong sa inyo, Doc, ano na lang kakainin ko? Wala nang pwede sa akin, di ba? Kasi parang konting tinapay lang, konting carbo lang, tataas na yung blood sugar ko, di ba? Oo. Gusto ko lang ipaabot na yung kahalagaan ng regularity or consistency in meals. Meaning, kung anong kinakain mo araw-araw, as much as possible, you adhere to that kind of diet. Pero dapat yung diet na yun, healthy, no? With more of vegetables, especially non-starchy vegetables, green leafy vegetables, and less of meat, or saturated fats that you get from meat. So, isda, okay din yun. So, kailangan talaga yung kaya ang tawag ko nga dyan is prutas, isda, gulay. Ang problema sa prutas, kailangan lilimitan mo lang. Kasi pag ang prutas matamis, example, ang mangga, isang slice lang yan. And do not add another carbohydrate like saging or tan. Kasi nagdodoble na yung servings mo. Matamis yun, and it can increase your blood sugar, cause meat. So, mahalaga yung consistency. Pangalawa, iiwasan na pag-skip ng meal. Nalilipasan ng gutom bawal, Doc. Oo, at saka yung iba, hindi kakain ng tanghalian, sa gabi na babawi. So, ang nangyari, gutom na gutom sila pagdating ng gabi, kaya babawi yun. Mas marami nakakain. At mas tumataas ang blood sugar. It doesn't prevent the increase in postprandial blood sugar. Tsaka, Dok, kapag tayo nalilipasan ng gutom, kung ano-ano na yung kinikrave natin, di ba? Nandiyan na yung matamis, maalat. Tapos, mas ipa-prefer pa natin yung mga unhealthy food, yung mga sa fast food na lang, di ba? Mas naghahanap ka ng, or nagkikrave ka ng tatamis, no? Lalo na inumin, no? Yes. Drinks. Ang drinks, isa rin nakakataas ng sugar yan. Kasi mataas ang fruit, lalo mga fruit things, milk tea, mataas ang sugar yan. And yung, of course, kung balisin mo yung sweets o sugar, yung sugar-free or walang asukal, better, no? Kahit sa coffee. Oo. No sugar na, Doc? No sugar na kung pwede, no? Kung pwede, konti lang talaga. Kasi sugar is still carbohydrate and you have to count them or bibilangin mo amount of carbohydrate that you consume for the day, no? 3 times a meal. So, kailangan huwag masyadong lumagpas sa sobrang dami ng carbohydrate na nakukonsume. Oo. Kung iinom sila, Doc, ng coffee, pwede ba twice a day? Pwede Mayroon naman. kasi 'di ba mga mini-merienda na o di naman kaya sinasabaw pa sa kanin. Oo, basta walang Sugar. Hindi matamis sugar. Oo, walang sugar. Okay lang yun. Coffee is not bad. Coffee is antioxidant rich, no? Wala akong masabi natin masamang sa coffee. Ang okra ba, Doc, dapat mas marami nilang kainin, lalong-lalo na may mga diabetic patient para nga daw po makontrol yung kanilang blood sugar level. Tama ba yun, Doc? Well, tama din naman kasi wala naman limit ang pagkain ng okra. For the more okra you eat, iba nga ginagawa niyang, nasabi nga nila, yung bang okra in-store nila sa rep. Oo. Tapos following day, yung tubig,
iniinom nila yung tubig at they say that it can lower the blood sugar. Pinapakuluan. I don't know how true is that. Hindi na kailangan pakuluan. Okay. Babad lang yung okra doon sa tubig. At inumin. Yun. Ayan. So, ito naman tayo mga Pinoy, marami tayong mga tinatawag na herbal alternative. Yes. No? Marami silang very creative. Innovative. Innovative. Lalo na kung naghihirap sa pagbili ng gamot. Alam mo naman, mga gamot medyo may kamahalan din yung lalo na mga Ayan. Sa pagkain nga, Dok, madalas na ang usual pala sa pagkain, 3 times a day tayo 'di ba? Pero kapag sa diabetic patient, Doc, pag nagutom sila in between, like sabihin natin almusal pa lang, kakatanghalian pa lang, gusto na magmerienda or snacks. Yes. Pwede ba, Doc? Pwede. May snacks dapat in between. Kailangan snacks, hindi heavy. Hindi kahit katulad ng lunch, breakfast, and dinner. Oo. Hindi heavy ang between meals. Ano lang yan, light lang yon. Soda crackers with, or meron ngayon yung mga nutritional milk food, no? Food supplement. Natitimplahin mo lang, kompleto na yan, may vitamins, minerals. Yun, maganda yun. Actually, very useful dito sa amin pag na-confine ka. At dahil sa hindi naman masarap yung pagkain minsan sa hospital, sinasabay ito ng na yan para hindi ka, habang na-confine, hindi ka nanghihina, lalo mangayaya. Ayan, sa pagkain at sa inumin, di ba malaking factor ito, Doc, para nga po makontrol yung ating blood sugar level. Sa mga nutrients na kinakailangan naman ng ating katawan, Doc, like sabi natin, di ba, yung mga food supplement nire-recommend natin, ano bang mga components nito dapat? Yes, sa mga nutrients, sinasabi ng mga experts na hindi naman kailangan ng nutrients kung wala naman talagang deficiency, no? But then, if you notice sa mga pagkain natin nowadays, especially fast food, no? Processed food, mga nutrients talagang kulang. Wala bang ibang pagkain? Kain ka ng burger. Oo. Diba? Minsan, wala namang nilalagyan ko minsan ng kapirasong yung vegetable. Pero very, very lacking in nutrients. So, kailangan mo mag-supplement. And I would prepare supplements that are rich in antioxidants, no? Like vitamin C, zinc, protein, and moringa. That is found in your Nature C. Yan ang ng Nature C component. Yes. Although kailangan din natin yung mga magnesium, vitamin B, alpha-lipoic acid, CoQ10, and folic acid, and other nutrients. Ang dami yan. No, sa pang-araw-araw na we need antioxidants. Kasi ang dami ngayon ng we're exposed to a lot of toxins, no? That our liver ay sobrang naapektuhan. No? Mga toxins na ito na-absorb yan ng atay, dadaan sa atay. If we don't watch out, no? Marami ngayon pasyente dahil sa kinakain o fatty food and meat, no? Lots of fats, no? Nagkakaroon ng fatty liver. And fatty liver, they develop steatoid hepatitis. Pwede silang manilaw and eventually develop cirrhosis na pwede na lang kamatay after
Alamin nga naman po natin, Dok, gaano nga po ba kadalas at karami dapat na mag-take ng mga food supplement like Nature C? Ano nga po ba yung proper dosage nito sa ating pagbabalik dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Kapartner pa nga rin po natin ang Nature C at isang magandang balita, ang Nature C ay available na rin sa Shopee at Lazada. Pati na rin sa mga butika nationwide. Mag-Nature C na! At balikan rin lamang po natin ang ating discussion, vital role of lifestyle modification in prevention and treatment of diabetes. So, eto Dok, sa pagkain pa nga rin nga po, sinasabi nila Dok na dapat daw mayaman sa fiber yung kinakailangan natin kainin. So, eto Dok, yung mga pinya, mga gulay, green leafy vegetables. Opo. Vegetables, mahalaga yun Eli, kasi ang fiber kasi ito yung nagpapaprotect ng ating puso na maapektuhan yung mga ugat by eating high fiber food para ma-flush out yung mga excessive cholesterol at fats sa ating bituka. So we need to eat a lot of fiber, at least 30 grams per day ang consumption, minimum. No? Ngayon, importante rin yung alcohol. No? Kasi talagang hindi maiwasan ang ito.
So, okay naman din yun. Kailang you should consume alcohol less than 2 drinks a Okay. day, no? Sa lalaki, less than 1 drink sa babae. Meaning, maliliit lang na, ano, na let's say red wine, ano, 2 Pwede shots. pa rin ng alcohol, Doc. Pwede, pero ano, moderation. Pero yung Yossi, totally eradicate na natin. Stop na natin, Yes, Doc. advocate natin yan, ano, kasi yan ang culprit ng pagsira ng ating ating lungs at saka yung nga, pag diabetic ka, mas prone ka sa cardiovascular complications, stroke and heart attack. If nag-using ka together with diabetes and hypertension, those are deadly combination. Oo. How about pala, Doc, yung sleep, 'di ba? Recommended natin 8 hours of sleep. Maswerte ka kapag naka 8 hours ka na sa panahon ngayon, ano? At yung mga elderly, usually 4 hours, parang okay na sa kanila, 'di ba, Doc? Kasi maaga silang nagigising eh. No, actually, ang recommended is about 7 hours average. But then, napakahirap na, sabi mo eh. Lalo na mga elderly, shortened hours lang ang sleep niya. Kasi pinukulang na sila ng melatonin. Lumidit kasi ang kanilang hormones, hormone production. So, kailangan mag-supplement ng mga melatonin para bukod sa nag-improve ang sleep induce, lumalakas pa ang immune system. May na immune system ng mga matatanda. Oo. Age 75, 80, 90, gano'n. Kaya nire-recommend na rin, Doc, yung immune booster, yung mga pag-take rin po ng food supplement kasi mahina na nga po kanila resistensya. Talagang kailangan nila. Ngayon, yung alat, no? Sodium. Oo. Papansin mo ng mga Pinoy, mayroong mahilig yan ng patis, toyo, anything that will add salt to their appetite. Diba? So, kailangan, limitahan mo rin yun ang excessive sodium production para maiwasan ang pagtaas ng presyon, ang pagsira ng kidney. Pag diabetic ka, you eat a lot of salt, maring madamage ang kidney, mas mabilis madamage ang kidney, maapektuhan. Salt kasi is really counterproductive to your kidney. Yan nga rin daw yung cause, Doc, ng pamamanas, tama ba? Manas, magkakaroon ng tubig sa paa, tiyan, at saka sa kuminsan sa tiyan, ascites and pleural effusion. Okay. Yan ang dahilan yan, yung salt na yan. Sobrang salt. Kapag sobrang salt, maaari ba ma-address yan kapag, Doc, take tayo ng mga food supplement na mayaman sa antioxidant? Parang mababalanse niya ba? Yes, makakatulong, pero bawasan mo talaga ang salt intake. Ang recommendation nila is about 2.3 grams per day lang. 2.3 grams. So, iwas-iwas na tayo sa mga sausawan, Doc, mga bagoong, patis, ganyan. Tsaka mga pampalasa. Okay lang yun kasi paminsan-minsan, 1 or twice a week, makatulong din naman yan. Kaya, alam mo, yung mga yan kasi nakakapagpagana ng pagkain eh. Lalo na kung wala kang appetite. Depress ang appetite mo. They really increase your taste bud mo kasi nagiging sweet. Okay. Alamin naman natin, Doc, yung mga components ng food supplement na Nature C. Meron nga po itong antioxidant, may moringa at soy science, Doc. Para saan po ito? Makakatulong po ba ito sa prevention and treatment rin ng mga diabetic patient? Yes, kasi ang moringa dahil sa taglay niyang component,
B-complex, B1, B6, B12, folic acid, iron, and calcium, magnesium. Andyan yan sa moringa, kung talagang compute mo yung amount, maraming B-complex ang moringa. Kaya nga mahalaga yan sa mga diabetic kasi alam mo, diabetic kasi kaya hina ang mga ugat nila, yung mga nerve. Nagkaroon sila ng mga neuropathy, no? Peripheral and autonomic neuropathy. No? Autonomic yung neuropathy, yung panghihina ng ugat sa loob ng ating katawan, the heart, the domain, andun yan. Hindi natin nakikita yan. Yung kasi ramdam natin pag ito yung mga kamay, paa, namamanhid, no? Ramdam. Pero pag mga autonomic neuropathy, hindi mo nararamdaman gaano nakikita mo lang, mga bagal na konti ang puso, kakaroon ng bradycardia, kakaroon ka ng indigestion, no? Minsan, hindi ka nakaka-digest ng food, kaya akala mo dirt. Okay. No. Kumbaga, Pero, internal yung damage niya, Doc, or yung... internal. Minsan, yung para kang na-choke, nagkakaroon ka ng hindi, pag lumulunok, hindi ayos ang paglulunok. Ano yan? Neuropathy, autonomic neuropathy, pag diabetic ka. Minsan nagdadiarrhea, minsan naman constipation, matigas ang dumi, alternating ba? Yes. Okay. Yan. Hindi ayos kasi ang digestive system mo. So paano po yung tamang pag-inom ng mga food supplement, kung sabi natin kanina sa pagkain 3 times a day and okay lang na mag snacks in between ng mga diabetic patient, sa pag-take naman po ng food supplement, how often ito, Doc? Depende naman sa sa tao, no? Yung bata naman, you can just take 1 capsule a day. Yung edad, 1 capsule 2 times a day. Pag during period of stress, payment, or COVID, 3 capsules a day, 1 capsule 3 times a day. Stress na sinasabi natin, Doc, physically, mentally, yun, pwedeng mag-double dosage sila. Pwede yun. Ganyan ang usually practice ko, no? Kasi walang standard yan sino ba kaya nga sabi ko, individualize ang dosage. May mga pasyente kailangan mas marami. May mga pasyente, konti lang, enough na. Oo. Safe rin ba ito, Doc, isabay sa kanilang mga maintenance medicine? Yes, safe yan. Wala sa interaction. Kasi walang walang hindi sa acidic at hindi rin nakakos ng mga paglapnaw ng dugo, like ginkgo biloba or turmeric, konti fish oil. Yun. Vitamin E. Hindi nakaka-apekto sa paglapnaw ng dugo. Purely vitamin C lang kasi calcium ascorbate and zinc plus moringa and protein, no? So, napakagandang apat na combination pinagsama sa isang capsule ng taglay ng liters. Ano naman po, Doc, yung maaari nilang i-expect once na nag-start na silang mag-take po ng Nature C? Well, ang Nature C, hindi parang gamot na pag inom mo parang si Papay, energetic agad, malakas agad. You take it because you will be able to get the adequate amounts of vitamin C that you need for future use. Sa COVID, na-expose sa iba't ibang stress. Meron kang panlaban ka na. Protected ka. More of protection sa katawan. Ayan. Muli, Doc, para naman po sa mga interesado pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address and hotline number. Ang cellphone number ko, pwede nyo i-text is 0956-064-2056. Ang aking landline is 8893-5762, local 8518.
Okay, maraming salamat Dr. Limuel Takayaw and keep safe always. Thank you, Ella. Good night. God bless and stay safe. Maraming salamat rin po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ang kabuuan ng ating discussion, lifestyle modification. I-adapt po natin sa ating araw-araw na buhay para nga po maiwasan ang diabetes at matugunan nga rin po yung pagkontrol ng ating blood sugar level. Inyo pong nakasama, Ella ni Bensal. Magandang gabi. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa rin nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.